Ano ang pinagkapareho ng demonyo at isang mananampalataya o isang Kristiyano? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa faith and practice, pananampalataya at mabubuting gawa. Ito po yung definition ng concept natin. Pakinggan po natin mabuti. True biblical faith is not just intellectual belief. It leads to life transformation. So, pag pinag-usapan po natin yung Biblia, yung tinutukoy ng Biblia na pananampalataya, ito po ay hindi lamang intellectual, kundi ito po ay nagdudulot ng transformation, life transformation. James 2:17 says, "Faith by itself, if it does not have works, is dead." Real faith produces obedience. If we truly believe in God, it must show in how we live. Faith and obedience are not separate paths. They are two sides of the same coin. Faith gives direction, obedience is the daily walk. Now, sabi po rito sa James chapter 2 verse 19. Sagutin po natin yung tanong, no? Ano ba pinagkapareho ng isang mananampalataya? Or sabi natin isang Kristiyano, tsaka nung demonyo? Yung sagot po dyan, si James po ang sumagot. No? Sabi ni James, "You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder." Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So anong pinagkapareho ng isang mananampalataya sa demonyo? Pareho silang nananampalataya. And in fact, sabi po ni James, mas matindi pa ang pananampalataya ng dyablo sa Diyos. Bakit? Ikaw ba? Tayo ba? Nanginginig kapag dahil sa ating pananampalataya sa Panginoon? When we think of God, nanginginig ba tayo? Sabi ni James, no? Mas matindi pa yung demonyo sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Nanginginig pa. Yun yung pananampalatayang may panginginig. So, anong pinagkapareho ng Kristiyano, ng mananampalataya, tsaka ng mga demonyo? Pareho silang mananampalataya. Kaya po napaka-importante nung devotion natin na faith and practice. Kasi yan lang po ang pinagkaiba ng demonyo at ng Kristiyano pagdating sa practice. Kasi ang demonyo nananampalataya, pero yung ginagawa nila salungat doon sa Diyos na pinaniniwalaan nila. Now, tayo mga Kristiyano, yung pinapanampalatayahan natin Diyos, yung gawa natin, dapat patungo doon. Ibig sabihin, sinusunod natin yung kalooban ng Diyos na pinapanampalatayahan natin. That separates us from the demons, no? Yung mga demonyo, naniniwala sila sa Diyos, pero hindi sila namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Tayo mga Kristiyano, dapat, no? Yung klase ng pamumuhay natin ay klase ng pamumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung teaching natin ngayong araw. Faith gives direction. Ano po ibig sabihin nito? Yung pananampalataya po, nagbibigay po ito ng direction. Bakit po? Let's take Abraham for example. Si Abraham, naniniwala siya sa Diyos. At sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham, "Abraham, okay, dahil naniniwala ka sa akin, let me see, no? Pakita mo sa akin. Punta ka sa isang lugar na ipapakita ko sa iyo." So si Abraham, dahil naniniwala siya sa Diyos, meron siyang point of direction Si God yun Sabi ni God, pumunta ka dito sa isang lugar na ituturo ko sa iyo. So si Abraham, bilang nanampalataya sa Diyos, sumunod siya. Yung faith, nagbibigay po ng direction. If you don't have faith in God, you don't have direction. You're lost. Kaya nga sa Bible, kung wala si Kristo sa buhay mo, you're lost. Wala kang moral compass, wala kang point of direction. Kasi ang Diyos lang naman ang magbibigay sa atin ng direksyon. Kung wala ang Diyos sa iyo, iimbento ka ng sarili mong direksyon. Gagawa ka ng sarili mong direksyon. Or ibang taong magbibigay sa iyo ng direksyon. Pero kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, meron kang point of reference. Yung Diyos ang nagbibigay sa iyo ng direksyon. Yung Diyos ang magbibigay sa iyo ng compass kung saan ka dapat lumakad. Now, pangalawa po, obedience is walking in that direction. Bigay po natin si Abraham for example, no? Sulat lang natin dito. Hebrews chapter 11 verse 8. Sabi po rito,
By faith, o sa pamamagitan ng pananampalataya, Abraham, when called to go to a place he would later receive his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. So, yung faith tsaka yung obedience, magkasunod. Yung faith ang nagbibigay sa iyo ng direction. Yung obedience, yung paglalakad mo patungo doon sa direction na binibigay sa iyo ng Diyos. Sa Tagalog po, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nung siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya. Yan yung obedience. Kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Napakaganda po, ano? Kaya ngayon mga kapatid, ang Diyos po, merong napakagandang direksyon para sa ating lahat. Merong napakagandang plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nakakatakot lang on our part, mga human beings, no? Lagi tayong gusto natin sigurista eh. Pero alam niyo po ano maganda? Ang maganda po, nasa isip natin, Lord, kahit hindi ko nakikita yung future, hindi ko nakikita yung pupuntahan ko, basta alam ko, sumusunod ako sa inyo. Sapat na sa akin na alam nyo kung saan ako dinadala, kahit hindi ko nakikita. Ayan po yung istorya ni Abraham eh. He obeyed and went even though he did not know where he was going. Ang umiral po sa kanya pananampalataya sa Diyos. Number 3 po. Faith and obedience are two sides of the same coin. Yung faith po, hindi pwedeng ihiwalay sa obedience. Kasi isa lang coin siya eh. Two sides of the same coin. Isang coin lang yun, hindi pwedeng paghiwalayin. Kaya yung coin, merong dalawang sides. Yung ating relasyon sa Diyos, no? Dalawang side yun eh. Faith and obedience. Hindi pwedeng mahiwalay. Kaya po dito sa James, ang verse po natin ay James chapter 2 verse 19. Pag tinignan niyo po yung kabuuan niyan, sabi rito, ano ang pakinabang mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsasabi sa kanila, humayo kayong mapayapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit hindi nyo sila binigyan ng bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang yun? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang magawa, ay patay. So, may mga tao pinaghihiwalay yung faith and obedience, yung faith and good deeds. Pero sabi ni James, hindi mo pwede pahiwalayin yan. Yung faith, kung walang good deeds, walang gawa, patay yan. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at iyo'y ibinilang sa kanya na katuwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita nyo na ang taong inaring ganap sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Gayun din, hindi ba't si Rahab na masamang babae ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa nang tanggapin niya ang mga sugo at pinalabas sila sa ibang daan? Sapagkat kung paanong katawan na walang espiritu ay patay, gayun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So dito po sa istorya po natin na ito, sa mga verses natin, makikita po natin, no? Faith and obedience are two sides of the same coin. Hindi pwedeng paghiwalayin. Nananampalataya ka sa Diyos, kung totoo yan, sumunod ka sa Diyos. Ganun lang po kasimple yon. Kaya po yung totoong pananampalataya, nagdudulot ng transformation sa bawat isa sa atin. Again, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Now, paano po natin ito isasabuhay? Number 1 po, show your faith by your actions. Makikita po natin dito sa mga verses na ating inaaral yan. Sabi po rito, subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa. Sabi ni James,
at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Ano po ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, tayo mga tunay na mga Kristiyano, yung pananampalataya natin na hindi nakikita, maaring ipakita sa pamamagitan ng mga gawa. Bibigyan po na kayo ng example. Sabi rito, may lalaki, babae, namumuhay ng hubad, kinukulang sa mga pagkain, araw-araw, walang damit, may kakulangan sa finances. Kapag sinabi mo dun sa tao na yan, oy, God bless you, pinagpipray kita, pero kaya mo naman silang tulungan, hindi mo nga lang tinulungan, hindi mo pinakita ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. So mga kapatid, isang challenge po sa atin, no? You believe in God, show it by your action. Ipakita natin sa mabubuting gawa. I'm sure, right now, merong ipinapakita sa atin ng Diyos sa mga tao na dapat nating pakitaan ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Gawin po natin yon. Huwag po nating ipagkait yon sa kanila. Pangalawa po, be Abraham, not like demons who merely believe. Nagbigay po ng dalawang example po rito si James. Yung una po si Abraham. Si Abraham, pangalawa po si Rahab. Ito po sa verse 21, si Rahab tsaka si Abraham. Now, ano pong pinagkapareho ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, tsaka ng demonyo? Ang pinagkapareho po nila, parehong mananampalataya. Ang pinagkaiba po, si Abraham, si Rahab, at ang mga Kristiyano, tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung diablo, hindi. Kaya po napakaganda ng application natin Be Abraham, be Rahab, be a true Christian. Not like demons who merely believe. Hindi tayo mananampalataya lamang. Tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Kaya po ako, bihira akong sabihin yung believers. Or, to be precise, no? Pag gusto kong maging precise, hindi ko sinasabing believers lang. Lagi kong sinasabing tagasunod, follower ng ating Panginoong Hesukristo. Mas mabigat po kasi yung pag sinabing follower. Mabilis lang sabihin, are you a believer of Christ? Are you a believer? Ang bilis sagutin, yes, of course. Believer lang pala Pero pag tinanong mo yung pangalawang tanong, are you a follower of Jesus? Mas mabigat, di ba? Mas mabigat po. Kasi nga, sabi nga ni James, kahit yung demonyo, believer Hindi nga lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo po, mas maganda gamitin natin yung salitang follower. I'm a follower of Jesus. Are you a follower of Jesus? Mas mabigat sagutin kaysa dun sa salitang believer. And number 3 po, complete your faith by being kind and loving. Ikaw ay isang mananampalataya. Kilala ka sa iyong lugar, sa iyong community, sa iyong pamilya na mananampalataya. Sa trabaho mo, siguro kilala ka rin sa iyong pananampalataya. Pero mga kapatid, yung pananampalataya natin dapat ay nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Now, think of someone. Isip ka ng isang tao na inilalagay ng Diyos sa puso't isipan mo na kailangan mong pakitaan ng pagmamahal at ng kabutihan ngayong araw. Think of that person. Most likely, yung ibibigay sa iyo ng Diyos sa isipan mo ay yung mga taong nakaaway mo, o yung mga taong unlovable, o yung mga taong nakakainis sa opisina mo. Now, yung mga tao na yon, yun yung pakitaan mo ng pag-ibig at ng kabutihan ngayong araw. Complete your faith by being kind and loving even to those who hate you. Kung ikaw po ay tunay na mananampalataya at tagasunod ng Panginoong Hesukristo, you will do that because Jesus did that. Did the same thing. And Jesus is requiring us to do the same thing. Ang sinasabi po ng Biblia, maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So, complete your faith by being kind and loving to someone na nilalagay ng Diyos sa isipan mo today. Para po sa ating discussion, according to James, what kind of faith does God require? So, pag-usapan po natin yan sa discussion natin ngayon sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord God, thank you for the gift of faith. Help me to live a life that shows I truly believe in you. Teach me to obey you, not out of fear, but out of love and trust. When I struggle to follow, strengthen my heart and remind me of your promises. I don't want a dead faith.
I want a living, growing relationship with you. Show me the next step of obedience today, and give me courage to walk in it. Let me show my faith today by being kind and loving to someone today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po kay Maria Cecilia na partner po natin para sa ating devotion ngayong umaga. And binabati ko po ng happy birthday si Maria Fe de la Cruz. Nakikigalak po kami sa inyong karawan ngayong araw. Now, kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.